napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So, kamusta mga kabiyaya, mga ka-DDS? Eto, bigyan natin to ng reaksyon. Senator Bato de la Rosa at Senator Rapi Tulfo nagkainitan. Anak ng teteng. Eto, basahin natin. Umaray si Sen Bato sa pasaring ni Senator Tulfo na binibaby ng Chief PNP ang mga nagkasalang mga pulis. Nagkasubukan na. Hindi, minsan din kasi dito kay Senator Rapi Tulfo talaga pag nagsalita to, wala din preno yung bunga. Yung bunga nga nito eh. Oo, so kaya panoorin natin to at syempre bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pahindot na lang ni bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. Ito, panoorin natin. Sinungaling, kasama na si PD, Chief of Police at itong tatlong alipores nila. You see, Colonel, you're a bad example of the PNP. At kinukonsinti kayo na inyong Chief of Police. Pinasibak ko, ibinalik. Anong klaseng hustisya meron tayo sa Pilipinas? Pag pulis ang may kasalanan, binibaby-baby. Pero pag ordinaryong maliit na mamamayan natin, agad-agad nakukulong. Pag minalas-malas, sinasalvage pa. Ito pa, hindi ko binibaby itong mga tao na ito, ha? Naku po! Intro pa lang, ang init na! Maganda ito, panoorin natin. Dali. Woohooy! Yung tatlo po, yung una yung kalbo, tapos yung isa, yung isa, taas ng kamay, tatlo kayo, no? Visit ka, Senator! Pag ako magsalita ng kalbo, yung tingnan mo muna kung may nasasaktan ba o wala. Yung isa yung kalbo, yung dalawa kalbo. Yung katabi niya, hindi niya alam kalbo. Ay, visit ka, Senator, ha? Kaya pala nagalit si Senator, eh. Pareho palang kalbo itong dalawa at saka isa. Upon the advice of their counsel, pumayag kayo na kayo ay mag-lie detector test, right? Versus... Dito kayo? Upo ka dito. Dito. Versus yung dalawa. Ay, gago, ba't napunta na? Saan na napunta? Ay! Saan ako napunta? Layo-layo ko na sa pinapanood ko. Dito tayo. Dito may kita. Tip na yan. Saan na napunta yung dito makikita? Ang hirap ng mano-mano na vlog eh, no? Ano yan? Na sinungaling po itong mga ito and later magpapakita pa ko ebidensya kung gaano kasinungaling ito and I will show proof out of my radio program during my previous interview with them. Pumayag po yung dalawang complainant. The two complainants, Mr. Chair, na nagpa-lie detector test, umasa po sila. Nakalagay doon na walang trace of lying, they're being truthful. Ito pong tatlo nag-decide na umatras. Ang request ko sana sa committee na ito to you, Mr. Chair, mag-issue po sana ang committee na ito ng show cause order why they should not be cited in contempt doon sa pag-atras nila na nung una pumayag sila at pinalilitaw nila na parang ginagawa ng katatawanan tong Senado. Mr. Chair. So siguro tatanungin natin sa kanila, although I know na karapatan nila na tumanggi. Pero may karapatan din po siguro ang Senado na para protektahan ang integridad ng Senate against people who will make a mockery of this committee. Patutunayan ko sa inyong tatlo na napakasinungaling nyo. Naku po. Wala kayong respeto sa dating Chief PNP. Naku po.
Paktay tayo. Para kayong bini-baby-baby yung bang nasa feeling nyo? Ayan na. At modus operandi na ng tatlong, gusto ko na mapamura, Mr. Chair. Wag, easy. Meron pa ako mga testigo na Oo, modus mura. operandi na nitong tatlo na pumasok ng bahay ng may bahay ng walang dalang warrant base lamang sa sabi ng asset at mang-aresto ng kung sino-sinong taong gusto nila. And wearing bonnets, not wearing proper uniform. Ang masama kasi nito, kinukonsinti. In fact, when I Hindi, nagtataka din ako sa mga ganyan mga kapulisan natin yun. Yung mga nanguhuli ng mga nakasibilyan. Tapos nakabonet, tapos ganyan, no? Ilang beses ko na rin yan napanood itong mga ganitong, ano. Pero dito kasi ang pinupunto ni Senator Rapi Tulfo, no, ay, ano ba tawag dito? Ay wag konsintihin ang mga kapulisan pag may ginagawang pagkakamali. Okay, pray natin. interviewed the chief of police at that time, and I think the chief of police was already relieved. And what was the name of that chief of police? Is he here? And I interview you the last time sa radio program ko, sabi mo, isa ka pa, Colonel. Sabi ko, Colonel, bakit nagbobonet ang mga bata mo pag nag-raid? Kasi mainit dito sa Bulacan. Pati ako nga nagbobonet. Don't lie to me, papakontem kita. Magsumpa ka muna rito bago mo kasagutin. Put him on the road. Maki-ready comsec yung sinabi niya sa radio show ko. Pakontem ko to kahit na Colonel ka. Nakapikon na eh. Parang ang babaw nga naman dahilan yun. Kasi mainit dito sa lugar namin kahit ako naka-bonnet din. No, parang nakakatanga nga naman yun. Hindi po ako papayag na for so many years, for decades, nakikita ko po kung paano apihin ng mga abusadong pulis ang mamalit nating kababayan. Although hindi naman po lahat ng pulis abusado, I have so many friends in the PNP Tama naman. na napakabait. Barkada ko for so many years, just like you, Mr. Chair. Pero merong ilan tulad ng mga ito, ng mga bulok na itlog sa PNP, ang siya nagsisira sa imahe ng napakaganda na ginagawa ng kapulisan natin. Dahil sa gravity ng inyong kasalanan, yung magandang imahe na na-build ng mga naiinis kasama na si ninyo for so Senator many years Bato. pinaghirapan, nawa-wipe out sa isang iglap dahil sa katarantaduhan ninyo. Now, Colonel, can we put him under oath? Yes, Kumsek. Can kindly administer the oath? Mag-oath ka? Okay. Okay. Colonel, during the last, when I interviewed you sa radio program ko, tinanong kita, bakit nagbubonet yung tao ninyo? Pakisagot nga ulit kung consistent ka. Yes, sir. Ang tanong na bakit, sir, ay hindi ko matandaan yan, sir. Kung hindi, ang tanong mo sa akin, sir, ay tama ba na mag-bonnet yung mga pulis mo pagka sa perform ng duty o manghuli? Parang ganun, sir, yung natatandaan ko. And then sinagot ko yan, sir, ng hindi, sir. And then, sir, may pahabol ako doon dahil may pinahabol pa kayo na pwede din naman provided. Stop right there. You said hindi. Pakiready yung video. Now, huli Ako, ka. ito na. You said hindi. Yes, sir. Pakiready yung video. Okay. And then, go ahead. Yes, sir. And then, sir, sabi ko, pwede din naman provided na pagdating mo sa area is magpakita ka ng mukha mo, itaas mo, yung bonnet mo kung may bonnet ka, at magpakilala ka as No, sir. Yes, sir. Yes, that was later on. Pero ang una mong sinabi, mainit kasi sa Bulacan, kaya nagbobonet Nako kayo, maging ikaw, nagbobonet ka Magkakabiskuhan nga. na rin. Yun yung straight answer mo. And then, dumugtong ako ng tanong, sa sumagot, masama kung nakataas, kung nakababa, dapat nakataas. Dapat, Colonel, ang diretsong sagot agad mo doon, bawal ang bonnet, stop na, wala nang mainit. At ako nga nagbobonet. Ginagawang kengko yung PNP. Do not use the word mainit, kaya ka magbobonet. Then nakakabobo naman din talaga yung sagot na yun. Eh kaya po kami nagbobonet, mainit po rito sa Bulacan. Eh kahit nga dito sa Taguig, ang init eh.
Nakakainis nga naman. Kaya nagigits ko rin to si Senator Rapi Tulfo no? Anong kinalaman ng mainit na panahon? Wait, Colonel. Anong kinalaman ng mainit na panahon sa pagsuot ng bonnet? That's what you said. Are you denying it? Na you said na mainit? No, sir. You deny Mayroon akong naaalala Hindi, na sinabi you're denying it? na mainit. Let's play the video. Oh, sabi mo mainit. Yes, sir. Mayroon, sir, akong word na mainit pero hindi ganyan ang pagkasabi ko, sir. Gusto mo i-play kong video? Hayaan niyo po muna sana ako. Hindi, gusto mo i-play kong video. Yes, sir. Play na, play. Pero gusto ko pong Ang sagutin. mas maganda. Di ba pong i-play para po hindi po ako mangungopya sa video. No? Sige. Kung sinasabi niyo, sir. Noong tawagan niyo po ako ay actually ako ay nagpunta sa isang barangay na kung saan tayo ay Before you continue, sandali lang. Colonel Polonio, hipi ka pa ngayon doon o na-relieve ka na? nakabalik po ako, sir. Saan? Sa Sa Pandibulacan, sir. Andi, Bulacan. Yes, sir. Nakabalik ka doon ngayon. Yes, sir. As hippie. Yes, sir. Okay. Continue. Nandito bang kataas-taasan sa PNP? Bakit nakabalik tong taon to? Paktay. Sinong PD? PD ng Bulacan. Paktay, Buti mo nakabalik tanong pa ni pala. Sir Tulfo. Bakit niyo binalik doon? Nakapag-out ka na? Out ka na? Tapos na? Okay. Okay, but continue, Colonel. Please. Yes, sir. Sir, ang natatandaan ko, nung tanungin niyo ako tungkol dyan, kung tama ba, ay yung sinagot ko, sir, na hindi, sir, sabi ko. Mayroon yung word na, and then may pahabol dun, sir. Na kung saan ko sinabi na pwede naman pagpunta mo din sa area, pero pagdating mo dun sa area ay magpakilala ka as police officers at sabihin mo kung ano yung pakay mo. Yun, sir, yung naano ko dun, sir. Kung saan, sir, ay nasabi mo, ay naikisabi ko rin sa'yo na ako nga, sir, ay nagsusuot din ng bonnet dahil, sir, sa word na bonnet na nakopya ko na rin sa inyo. Pero actually, pati yung mahiinit, sabi ko, kasi during that time, ay nasa taas ako ng bubong that time, sir. Na sinabi ko, mainit nga. Yun, sir, yung ano ko. Natatanda. Tapos ka na. Yes. Yun nga po. In short, sabi mo, let's play the video na. Pakinggan natin. Panoorin natin para mas maganda. Yan na. Ang pag-usapan lang po natin muna yung procedure ng pagsaserve ng warrant. A, nakabonet. Bakit nakabonet? Sir, kung nakabonet man yan, no, ako rin during that day po, nakabonet ako dahil sobrang init. Ngayon alam mo na nakabonet. So tama ba yung ginawa nila? Mali na nakabonet sila. Kung nakataas, sir, hindi tama yun, sir. Kailangan makabonet ka, ibaba mo, magpakilala ka. So okay lang magbonet pero ibababo muna yung bonet. Pakita mo yung mukha mo, the whole mukha mo. So ibig sabihin, in your daily operations, dala-dala nyo yung bonet, diyan kakatakot kayo. Ganun po kasi talaga yung dudutin namin, yung isang lang po namin, yung talagang nakasibigan lang po. Ito po, ang talagang halos kilala na po kami dito sa... Sir, why did you, kahit kilala pa kayo dyan sa lugar, why did you wear that bonnet? You should have worn that. Kung kayo po ay legit yung operation ninyo at serving a warrant to a subject na you thought o ayon sa inyong asset ay nandun sa area, why not wear your uniform, Basta, body cam, at sinabi bakit nga. nakabonet? Part lang po ng accessories ng mga riders yun. Ano yan, naglag? So yun, you use the word mainit. Now, Mr. Chair, tumanggi sila, first things first. Yung request ko po sana, baka pwedeng mag-show cause order yung committee na ito. Hindi, kahit ako pabor ako dito sa yung mga kapulisan na kapag mag-raid or raid ba? Or basta may mga operation sila, sana naka-uniform. Mas maganda po yun para alam ng mga tao. Kasi minsan nagugulat tayo, minsan, diba, yung mga naka-civilian, naka-bonnet. So yung iba tuloy, na yan katulad niya may mga baril din yung iba, 'di ba, na uhulihin na lumalaban kasi hindi nila alam na pulis yung umaano sa kanila biruin mo naka-civilian, naka-bonnet. So 'di ba? Kaya nagigits ko rin yung pinupunto rito ni Senator Robin Padilla.
ni Senator Rapi Tulfo. Yung nga lang, medyo nabastusan nata dito si Senator Bato. So, panoorin ba natin? Bakit hindi natin sila i-contempt sa pag-atras nila? So there's a motion from Senator Torpo that we require these 3 policemen to show cause why they will not be cited in contempt by this committee. Is there any objection? Hearing none, but before I roll the motion, I was given the 1 minute suspension. Mr. Chair, Before I will roll that motion, will hold that motion in abeyance. I will roll that motion on that motion later. Mr. Chair, I would like to congratulate those 2 complainants dahil they passed the lie detector test. Ibig sabihin, lahat na mabinigay nilang statement dito from the get-go ay totoo. Simula nang pumunta sila sa radio program ko hanggang sa pagdating dito sa pangalawang hearing na ito, Hindi ko naabutan to, no? hindi sila Hindi ko napanood. nagsisinungaling and they've been very truthful. And I congratulate you both and thank you for being truthful. Talagang maasahan kayo. Ito nga po masakit eh. Yan na, yan na. Ito mga kababayan natin na maliliit, kung sino pa po yung biktima, Yan na, pinasok na yung bahay yan na. na wala sa tama, Patay kayo dyan. Ako, nag-loading pa. walang dalang warrant. Mali yung bahay na pinasok. Kung talagang merong talaga silang hinahabol, of course, papalag yung may-ari ng bahay, Tama. yung pa yung kinulong. Ang masaklap, Palag talaga yun. Kahit ako magugulat ako, may pumasok bila, may mga baril, nakabonet. Baka mapapabunot ka rin talaga no, kaya may mga namamatay na mga inaaresto eh. Tapos wala pa atang warrant of arrest, yan na yun. ulitin ko ulit dito. Nung yung anak, susundan yung tatay niya sa presinto para kumustahin, pati yung anak ikinulong. Naku po, ang saklap Anong pala klaseng nito. hustisya meron dito? Nang bugbog pa. Sabi ko nga, kayong 3, nagawa nyo yon sa bahay ng Camilon family sapagkat sila'y mahirap. Kung ginawa nyo yun sa bahay ni General Bato de la Rosa, no, Senator Bato de la Rosa, baka may kalalagyan kayo. Guys, I promise you, hindi nyo kayang gawin yon sa bahay ng mga mayayaman. Totoo Hindi yan. nyo kayang gawin yon sa mga taga Forbes Park. Totoo yan. O maski na sa mga wala sa village na mga bahay na mayayaman. Hindi nila kayang gawin yun. Hindi nyo kayang gawin yon. Look at me when I'm talking to you, please. Ikaw, just look at me. Huwag ka matakot, di kita kakain, hindi ka kumakain ng tao. Ang tapang-tapang mo, pag pobreng kaharap mo, pero pag sa akin, di ka makatingin. Yun Huwag ka lang. pala. Napakaduwag mo. Ang kaya mo lang mga pobre. Titigan mo pa siguro hanggang sa matulak, pero pag kaharap mo ako, takot ka. Bagbuntot mo. Nadali ka. Subukan nyo gawin nyo sa mga bahay ng mga mayaman. Hindi. Baka naratat na kayo. Nagagawa nyo yun sapagkat alam nyo walang kalaban-laban mga yan. And I have witnesses na dati nyo nang ginagawa pala yan. At kinukonsinti kayo na inyong chief of police. Pinasibak ko, ibinalik. Anong klaseng hustisya meron tayo sa Pilipinas? Nako po. Eto na. Pag pulis ang may kasalanan, binibaby-baby. Yan. Paktay na. Pag ordinaryong maliit na mamamayan natin, agad-agad nakukulong. Pag minalas-malas, sinasalvage pa. Totoo yan. O matatagpuan na ng patay at nagbigti kuno. Totoo yan. Bakit ganito ang hustisya sa atin? Pag pulis, nagtatakipan, nakakalusot. Pag pobreng kababayan natin, nakukulong agad. Yung mga karapatan, tablado. Nabubugbog pa. Ngayon, nasibak na itong si Chief of Police dahil sa mga lapses
na binanggit ko, ibinalik. Di binalik. Siguro, Mr. Chair, patawag natin sa Chief PNP sa next hearing kung pwede, Mr. Chair. Yes, Ibinalik. we will do that, Senator Tulfo. Well, andito yung nagbalik, yung provincial director. Can we hear from yung provincial director? Ayun na. Bakit yung binalik? Ayun na. Sir, good afternoon. Naibalik namin, sir, based doon sa appreciation namin doon sa investigation that yung participation niya lang is yung sa radio interview na sinabi niya nga na nakabonet. So, with that, sir, yung appreciation namin, wala naman siyang kinalaman doon sa nangyari doon sa ground, kundi yung lang interview. So, ibinalik namin, sir. Yun lang yung recommendation namin, sir. And it was approved by the regional director, sir. Then, pwede ba natin patawag regional director? Alam niyo ibig sabihin ng command responsibility, ano po? You understand that, right? Yes, sir. So, under the command of responsibility, may pananagutan ito sapagkat pinapayagan niya ang kanyang mga tao na palaging pag nag-raid ng bahay ay nakasibilyan at nakabonet at walang suot na body cam. So, how's that for command responsibility? Colonel Relly Arnedo, sir. Sir, ulitin ko, sir, yung investigation namin kasi, yung presence of the police doon sa area is to validate the information. No, sir, pakisagot lang po yung tinatawag na Layo mo na eh. responsibility. Yung estilo ng kanya mga bata under his command, these three people, these three policemen, kapag nagsaserve ng warrant, nakasibilyan, nakabonet, nakajenelas. Your Honor, Senator Tulfo, hindi pa pala ito COMSEC, please administer the oath. Yes, sir. Sir, Before we go to kindly the- stand up, please. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Thank you, sir. Please take your seat. Colonel, ulitin ko. Mga pulis ninyo, nag-raid ng bahay, nakasibilyan, nakabonet, Ba't ba kasi ka talaga Walang kasi body cam. pinapayagan yun, no? may lapses doon. Ngayon, sino ang boss nila? Sino ang superior nila? Yan na. Of course, the chief of police, sir. Exactly. So Exactly. doon ba sa mga binanggit ko, may pagkukulang bang mga pulis doon? May lapses ba doon? Sir, kung yung pagpunta nila doon, sir, is not part on the procedure. No, yung wala, procedure sir. po, yung procedure na sila ay nakabonet, walang body cam, nakasibilyan, hindi man lang nakasuot ng tsapa na pulis, kahit na sabihin natin wala ng warrant, at least man lang may ID na makikita ng pulis sila. Kaya nga nagkaroon ng komosyon eh. Tagal Kasi na kasi akala usapin nung mga- itong mga ganito eh. ng Kamilang family, mga akatbahay. But anyway, so yung procedure na yun, was the procedure violated? Yes or no lang? No, sir. No, sir. The procedure wasn't violated? Yes, sir. Yes. Pwede mag-raid ng walang body cam? Depende, sir, kasi hindi raid yung pinuntahan, sir. Kaya mag-serve ng warrant, walang body cam, okay lang na nakabonet? Pwede, sir, kung covert operation kasi yun, sir, yung nakita namin doon sa report. It is not a covert operation. They are trying to serve a warrant, Colonel Arnedo. Sir, walang warrant tong pumunta sila doon, sir. Based doon sa... So wala silang warrant. Yes, sir, nan. Okay, bingo. Nung last hearing, Bingo! sabi niya walang warrant. Sinabi dito na merong warrant, na walang warrant. So kung walang warrant, you're saying it's a covert operation, but they're resisting, napahingan sila ng untong hilinga. Wait a minute, Colonel, let me finish. Huli ka na. Huli ka na. Baka pati ikaw, paparinig ko. Yes, sir. Makinig ka. Sabi mo, walang warrant. Nung last hearing, merong warrant. Makinig ka. May sunog, ah. No, Colonel. Ulitin ko, for the end time. Ngayon, lumabas sa bibig mo. Huli ka, Balbon, sabi pa nga ng mga netizen. Sabi mo, walang warrant because it was a covert operation. Ang sabi nila di sa hearing, matatanda mo, Naku po. Paktay kayo dyan. Senator Bato, may dala silang warrant and they were serving that warrant. In fact, wala silang search warrant pero meron, wag ka muna sumagot Paktay kayo dyan. Huwag ka Wala mo silang sumagot warrant. kasi. dahil merong tipster. That's why they don't need the search warrant anymore. The warrant will surface because andito pa nga dito si Attorney Bernardo, because at that time
merong witness or asset na nagsasabi nandyan sa loob ang kanilang hinahanap na suspect na isa-serve nila ng warrant. Do you remember that, attorney? Kaya nga nagkaroon tayo ng konting discussion between search warrant and warrant of arrest. Sabi nila there's a warrant of arrest but no search warrant is needed because merong nga witness na nagsasabing nandoon yung suspect. Opo, Your Honor. Narinig ko po na sinabi ng mga taong ito na nagsaserve sila ng warrant of arrest. Kaya ang sabi ko nga, dapat sumunod doon sa Supreme Court issuance sa dapat naka-body worn camera. Tama. Narinig mo, Colonel Anedo. Ngayon, Kaso nadulas na eh. ngayon, galing sa bibig mo, walang warrant at Patay kayo covert dyan. operation. Hindi kayo tumutugma-tugma. Dito may kita, Mr. Chair, na napakasinungaling kasama na si PD, Chief of Police at itong tatlong alipores nila. Patay! You see, Colonel, you're a bad example of the PNP. Your Honor, Senator Tolpo, klaruhin mo natin. May warrant o wala? Sir, may warrant, sir. Pero Oh, yung oh. sinasabi ko, sir, nagbabalidate nga doon sa sir, yung Sabi ka, chief sabi lang intel, wala. walang dalang doon, pero nagbabalidate nga. Pero But meron there's a warrant yung subject. Mayroon, sir, Hindi meron lang warrant. nila bit-bit yung Yes, warrant. sir. Yun ang ibig kong sabihin, sir, na hindi lang nabitbit yung warrant because they are validating chief intel po yung Hindi pwede yan nandun, sa sir. sila. Klaruhin natin, covered ng warrant yung Yes, subject sir. na hinahanap nila. Yes, sir. Hindi lang nila bit-bit yung detail. Yes, sir. Klaruhin mo Then, pag... walang warrant, dapat di kayo pumasok. O Sir, tama. actually, sir, hindi sila pumasok, sir. Sorry, Hindi sila pumasok. sorry po, Chief. Doon pa lang nagkaroon ng inconsistencies. I'm sorry, Chief. Yes. Parang nabibaby to eh. The way I look at it. Parang nabibaby na naman to eh. Nakakawala na naman to eh. Huli ko na sana to eh. Nakakawala na ulit. Sinabi mo walang warrant. Sinabi na nga mismo ni Attorney Bernardo, sabi ng mga pulis mo meron. Tapos ngayon sinasabi mo wala. Sinabi ng mga pulis mo nandito, dala nila yung warrant. They were there. Ang gulo ng paliwanag kasi. Wala nang warrant. Tama naman eh. Ngayon sinabi mo walang warrant, pero nung may baby ka, sabi mo, Klaruhin ko lang, Sir Tutulpa, hindi ko binibaby itong Sorry. mga tao na ito, ha? Kahit na mga dati ko itong mga tauhan, alam mo na, nakita ko naman kung ako hindi na ako gagalit dito sa kalukuhan nila. Ako lang, I'm just trying to explain Nako po yan. na kami sa PNP, kapag nag-operate kami, lalong-lalo na pagkilala yung mga operatives, number one, we allow them to use bonnet para hindi sila makilala. Pero yun nga, pag i-serve na yung warrant, dapat mayroong uniform personnel na kasama. Pero yung presensya na doon para mag-confirm kung andyan o wala yung subject, wala mong problema kahit na nakahubad sila dyan, nakachilas, kasi that's part of the intelligence operations na ginagawa ng police. Pero kailangan, pag-serve nila, dapat may kasama na silang police na uniformado. kasi my line of questioning will lead to the fact that these people are lying dahil sa kanilang pagsinungaling, meron tayong biktima na nakulong. Biktima na, biniktima pa po the second time. Kasi nga po, Mr. Chair, yun yung gusto kong matumbok dito na yung Camilon family, they were victims. Pumasok sila, mali yung procedure na ginamit nila. Hindi kami, Vicente. Sorry. Itong Vicente family, excuse me. Maling procedure. Kaya na Kahit sa sino ba naman, Mr. Chair, nakabonet, may pumasok na mga tao. Of course, So hindi na natin tapusin, masyado ng boring. Hindi, ito kasi yung ano dyan ni Senator Rapi Tulfo na bakit tayo nahayaan na hanggang ngayon yung mga pulis na pumunta or manghuli ng isang tao na hindi naman naka-uniform. Tapos ang masaklap pa nito, wala pang warrant of arrest at nadulas na yung isa eh. Yung parte naman kay Senator Bato de la Rosa, ang naintindihan ko rin naman yung kasi parang syempre nakakasakit nga naman dati niyang tauhan yung mga yon, tapos maririnig niya kay Senator Rapi Tulfo na bini-baby lang. So, syempre tatamaan talaga si Senator Bato doon, no? Kaya may karapatan din na nasabihin ni Senator Bato de la Rosa or ipagtanggol niya rin yung sarili niya na hindi ko bini-baby ang mga yan. Ewan ko lang sana ito request, gusto ko yung mangyari ito na magkaroon ng batas na mga kapulisan kapag may dinadampot or may mga hinuhuli sila dapat naka-uniform, hindi okay lang yung nakabonet.
At okay din yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa na may isang naka-front na naka-uniform. Pwede naman yun eh. Okay naman yun. Basta lahat, hindi yung lahat naka-civilian na lang. Kasi minsan, dyan namamatay yung iba eh. Dyan lumalaban kasi. Siyempre, kahit naman sino. Nakikita mo, naka-civilian. Tapos bigla kang papasukin sa bahay. Eh kung naka-uniform yan, maano ka, sir, bakit po? Maano ka, medyo yung pagkakagulat mo, hindi masyadong sobra. Hindi ka tulad nung naka-civilian, may dalang baril, pumasok sa bahay. Siyempre, di ba? Eh, hindi ka tulad ng mga pulis na, sir, makakapagtanong ka pa. Ito, ganyan. Eh, yun ang pinakamaganda. Sana magkaroon ng batas na maipasa na wag na sanang gawin ng mga kapulisan yun. So yan, ano masasabi nyo rito sa issue na to? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po palagi and peace and God bless and bye-bye.